Good afternoon and happy Lord's Day sa inyong lahat. Salamat po sa invitation. Dala ko po ang pagbati ng aming iglesia sa inyo. At nawa po ay mapagpala tayo ng salita ng Diyos ngayong hapon. Anyway, by way of introduction, the Titanic was thought of by many as unsinkable, and that became the most tragic belief, one that cost the lives of thousands in 1912. With advanced engineering, watertight compartments, and the confidence of its builders, people believe nothing could bring it down. But according to historian Walter Lord, in A Night to Remember, the true tragedy was not the iceberg. It was the overconfidence of the ship's crew and passengers. They trusted in privilege, technology, and reputation, only to discover that confidence without caution leads to disaster. And brethren, that same spiritual danger haunts the people of God. We can be surrounded by blessings, strengthened by our experiences, enriched by knowledge, yet blinded by pride. And the Corinthian church knew this very well. They are full of gifts, full of knowledge, full of activity, pero nanganganib sa pagkabulag dahil sa kanilang spiritual pride at complacency. And the truth that was exposed in ancient Israel and reminded to the Corinthians is still the same truth God confronts with us today. That spiritual privileges do not guarantee spiritual safety. This is not a merely historical observation. It is the present reality of every believer who may confuse blessings with immunity or privilege with perseverance. And so the Apostle Paul speak with pastoral urgency, just as Israel fell despite great privileges. And just as Corinth drifted into presumption, we too must hear this warning with humility. And let us now hear the word of the Lord. Let us open our Bible in 1 Corinthians chapter 10. We will reading from verse 1 to 13. 1 Corinthians chapter 1, verses 1 to 13. Verse 1, For I do not want you to be unaware, brothers, that our fathers were all under the cloud, all passed through the sea, and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. And all ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Nevertheless, with most of them God was not pleased, for they were overthrown in the wilderness. Now these things took place as example for us, that we may not desire evil as they did. Do not be idolaters as some of them were, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. We must not indulge in sexual immorality, as some of them did, and 23,000 fell in a single day. We must not put Christ to the test, as some of them did and were destroyed by serpents, nor grumble, as some of them did and were destroyed by the destroyer. Now these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction, on whom the end of the ages has come. Therefore, let anyone who thinks that he stands take heed, lest he fall. And verse 13, last verse, no temptation has overtaken you that is not common to man. And God's faithful, He will not let you to be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. Palain po ang salita ng Diyos. Dito sa simula ng 1 Corinthians chapter 10, ginamit ni Paul yung familiar na formula. I do not want you to be unaware, brothers. Isa itong pastoral alert. At ang aim ni Apostle Paul is to show that spiritual privilege, kahit gaano ito kadami, kahit gaano ito kataas, is never a defense against falling. Kaya niya inuugnay ang mga taga-Corinth sa wilderness generation ng Israel. Mapapansin din natin dito sa passage natin yung repeated emphasis ng word na all. Verses 1 hanggang 4, all under the cloud, all passed through the sea, all ate, all drank
At ang point ni Apostle Paul dito is that the entire covenant community shared in outward blessings. Pero hindi yun naging garantiya ng kanilang faithfulness. Kaya may matinding contrast dun sa verse 5. But with most of them, God was not pleased. Ito ang unang theological emphasis dito sa passage natin. Privilege without obedience leads to judgment. Ang cloud at sea sa Old Testament ay redemptive markers. The cloud signifies divine guidance at ang sea ay deliverance. And Paul calls this is a baptism into Moses. Hindi ito isang sacramental act, kundi covenant identification. In short, Israel received God's redemptive signs. At very similar ito sa Corinthians, baptism and participation in the supper. Kaya malinaw ang parallel. Participation in sacred signs is not a shield against divine displeasure. Kaya pagdating dun sa verses 6 to 10, Paul mentioned 4 sins: idolatry, immorality, testing the Lord, and grumbling. At pansinin niyo, hindi ito random list. This mirror Corinth's own issues. Ito yung usapin sa panahon nila. Idolatry through pagan meals, immorality and temple treasure, a culture, dissatisfaction and presumption of murmuring against apostolic authority. And the Old Testament becomes a typological warning. Paul says these things happen as example, typoi in Greek. Kaya ang Israel ay hindi lamang isang historical reference, kundi ethical and spiritual pattern meant to warn the church. And the central admonition is in verse 12. Pansinin niyo yung passage natin. Let anyone who thinks he stands, take heed, lest he fall. Ang overconfidence ng Corinth, rooted sa gifts, knowledge, sacramental participation, ay siya ring panganib na magbabagsak sa kanila. And finally, in verse 13, gives the balance. Common temptation. There was a common temptation, but there is a faithful God who provides endurance. And the emphasis is not self-reliance, but God's sustaining grace. And this movement in Paul's argument from privilege to warning now leads us to the heart of this message. At ito yung mensahe natin ngayong hapon. Christian privileges do not exempt believers from serious sin, for even the most privileged remain threatened. Christian privileges do not exempt believers from serious sin, for even the most privileged remain threatened. Spiritual blessings are gifts of grace, not guarantees of safety. Kapag ang mga puso natin ay naging kampante, yung mga privilege na yan ay magiging presumption. God's grace never excuses carelessness. It is a call to humble dependence and obedience. Israel had the pillar of cloud, the Red Sea crossing, the manna from heaven, and yet the Apostle Paul says, God was not pleased with most of them. Ipinapakita nito na ang external blessings ay hindi automatic na nagbubunga ng internal godliness. The danger lies when familiarity with grace becomes presumption and privilege becomes grounds for overconfidence. Sa kasaysayan ng Israel, makikita natin ang nakakatakot na pattern. Great privileges often lead to great carelessness. Yan yung makikita natin sa kasaysayan nila. At sa panahon natin ngayon, the same spiritual danger remains. Modern Christians enjoy access to Scripture, sound preaching, sacraments, and fellowship, privileges far greater than what many believers in the past possessed. Mas marami tayong privilege ngayon. And Paul's warning remains relevant. The church today must remember that privilege never replaces perseverance. And let me clarify, and this message does not diminish God's grace. Pero binibigyan din ito na ang mga tunay na tumanggap ng biyaya ay binabantayan yung kanyang puso laban sa spiritual pride o spiritual na pagmamataas, complacency, at pag-aakalang hindi mangyayari sa akin yon. Paul cites Israel wilderness experience upang ipakita na ang parehong Diyos na nagbibigay ng pribilehiyo
ay siya rin Diyos na umahatol sa spiritual carelessness. Thus, yung privilege invites humility, not presumption. And with that warning before us, we now move to the hearts of Paul's exhortation. Dalawang sobering truths ang pwede nating makita dito sa passage natin. Number one is spiritual privilege does not guarantee safety. And number two, spiritual privilege calls us to watchful godliness. Spiritual privilege does not guarantee safety. And number two, spiritual privilege calls us to watchful godliness. Tingnan natin yung una. Ang mga pribilehiyo na yan na nasa paligid natin ay nagbibigay sa atin ng paalala that spiritual danger remains despite divine blessings. Paul intentionally enumerates these privileges, yung cloud, yung sea, yung baptism, yung spiritual food, spiritual drink. These are not shallow experiences actually. These are redemptive acts of God. Malinaw ang punto ni Apostle Paul. Privilege is not protection. This is not protection. The same God who saved them also judged them when their hearts turned cold. Ibig sabihin, they were not ignorant people. They were not outsiders. They were a redeemed community who saw God's first hand. And yet, privilege did not preserve them from falling. This demonstrates that mere participation in spiritual blessings does not guarantee perseverance. Israel's fall served as a warning that privilege alone do not guard against moral failure. And the rock that followed them was Christ. Sabi ni Paul, yung rock na nandoon ay si Kristo mismo. Meaning Christ was present even in their failure. Yet presence of Christ does not cancel accountability. Grace abuse becomes judgment intensified. And Paul, the apostle, is not minimizing grace. He is magnifying holiness in this passage. And what we learn from this passage, spiritual privilege offers no safety when the heart fails to walk in humble, watchful obedience. Privileges are means, not guarantees. They are designed to shape our heart toward obedience. And when detached from humility, they become dangerous comforts. God never intended His blessings to replace obedience, but to fuel it. Gasolina ng ating pagsunod sa Diyos. And as a church, we must resist institutional pride. Our history, theology, and structure are gifts. They are not shields. Sila ay regalo sa iglesia. And personally, we must examine patterns of complacency, unconfessed sin, neglected disciplines, and quiet compromises. Ang iglesia na mayaman sa pagtuturo must be also rich in repentance. Members grounded in doctrine must be grounded in prayer. Privilege must deepen humility, not inflate confidence. Let us ask ourselves honestly, are we trusting our history more than our humility? Pwede nating sabihin, matagal na akong Kristiyano. But are we still watchful? We defend ourselves with orthodoxy, but our hearts still warm? We attend worship, but neglect prayer. We debate doctrine, but excuses bitterness. We claim grace, but flirt with sin. Paul says, take heed. Take heed. Hindi ito galit na babala. Ito ay loving alarm para sa mga mananampalataya. Many of us assume stability because nothing dramatic has happened. Actually, Israel did not fall suddenly. Their rebellion was gradual. Grumbling became normal. Desire for Egypt became subtle. Reverence faded slowly. And that's how spiritual disaster usually comes. Not with loud rebellion, but quiet complacency. When we stop fearing God, we start trusting ourselves. And that is the most dangerous position a believer can take. Let me warn you, brethren, do not assume that being part of a Christian community guarantees your standing before God.
External signs without internal obedience invite discipline. John Owen once said, the greatest danger to our perseverance is pride in our own privileges. Yan ang sinabi ni John Owen. And let me challenge you. Examine your heart honestly and refuse any confidence drawn merely from privilege rather than obedience. Examine your heart honestly and refuse any confidence drawn merely from privilege rather than obedience. Paul warns us not to presume on spiritual access. Prayer, scripture reading, church involvement, lahat ng ito ay blessings, but they are not shields. Ang Israel sa Exodus ay naka-experience ng mga miraculous provisions, yet fell into idolatry, immorality, and grumbling. And the parallel is clear. Any privilege without humility and obedience invites failure. Confess areas where familiarity has weakened your awe of God. Let the lessons of Israel guide your vigilance. Walk humbly, watchfully, and dependently on Him alone. Noong 1800s, many churchgoers sa New England ang nag-relate sa kanilang mga spiritual baptismal certificates. Noong panahon na ito, ang proof ng church membership salvation ay yung kanilang certificates. Sila ay nagtitiwala doon sa kanilang mga rituals, sa mga symbols, hindi sa kanilang personal na pananampalataya kay Kristo at sa pagbabago ng kanilang mga puso. But the Great Awakening, a powerful movement of revival, revealed the emptiness of such confidence. Ministers like Jonathan Edwards and George Whitefield confronted the people, preaching that salvation is not inherited from ritual tradition, kundi mula sa tunay na repentance at faith kay Christ. And brethren, let this history speak to our hearts. Huwag nating hayaang ang pride sa ating mga religious privilege ay magdulot ng false security. God calls us to personal holiness, vigilance, at active obedience. Ang blessings ay tools, hindi guarantees. Use them wisely, lest we fall into the same spiritual blindness that the early church in New England once faced. Yan yung unang makikita natin dito. The second is spiritual privilege calls us to watchful godliness. Privilege exists to form godliness and cultivate humble obedience. Paul does not leave the church burdened under warning. Pansinin niyo yung passage natin, he anchors vigilance in grace. Sabi niya doon, no temptation has overtaken you that is not common to man. In other words, spiritual struggle is not evidence of abandonment. It is part of the Christian pilgrimage. Kung may struggle, normal yan sa isang Kristiyano. Sabi ni Apostol Pablo, hindi siya special sa'yo, na ikaw lang ang meron yan. Paul removes two lies in our passage. First, the lie of uniqueness, na ako lang ang ganito. Ako lang ang meron nito. No, temptation is common. Sabi ni Apostle Paul. Second lie is the lie of helplessness. Wala na akong magagawa. Wala na akong kakayahan para mapagtagumpayan ito. Ang respond ni Paul, God is faithful. Tapat ang Diyos. Our endurance does not rest in our consistency, but on God's faithfulness. Notice carefully, Paul does not say God will remove temptation. Hindi niya yun sinabi. He says God will provide the way of escape. And the escape is not always removal. Often it is endurance. Hindi natin dapat ipanalangin na tanggalin. Ang kailangan natin ay lakas ng biyaya galing sa Kanya to face that kind of temptation. Grace does not numb us against struggle. It strengthens us to remain faithful in our struggle. And this frames privilege. Privilege is not insulation from temptation. Privilege is provision for obedience. The Word, the sacraments, the fellowship of the church. These are not trophies.
They are means of grace designed to cultivate watchfulness. And the goal of grace is not comfort, but conformity to Christ. Ibinigay yan, inilagay yan sa iglesia para gamitin ng mga mananampalataya upang hubugin siya sa wangis ng Panginoong Hesukristo. Privilege trains us to say no to sin and yes to righteousness. Grace does not whisper, relax. Grace says, watch and pray. Watch and pray. Alam mo, yung theology ni Paul dito is deeply pastoral. He does not separate divine sovereignty and human responsibility. God is faithful, therefore you must endure. God provides, therefore you must take the way of escape. Watchfulness is not self-reliance, it is grace-enabled obedience. This is where many believers struggle. Ito ang struggle ng maraming mananampalataya. Gusto natin ng assurance without discipline. Gusto natin ng peace without vigilance. But Paul shows us na ang assurance ay lumalago sa pamamagitan ng pagiging mapagbantay. Hindi hiwalay dito. Hindi separate sa mga means of graces na inilagay ng Diyos sa kanyang iglesia. The more we depend on God, the more seriously we take sin. And brethren, let me warn you, huwag niyong paglaruan ang simpleng kasalanan. A spiritual privilege, when rightly understood, produces humility. Alam natin sa ating mga sarili kung gaano tayo kahina at therefore kung gaano ka faithful ang Diyos. We stay close sa means of grace because we know our danger. At the same time, alam natin kung saan tayo mahina. Alam natin yung mga kasalanang inaalagaan natin. At hindi natin pwedeng ipangtakip yung mga pribilehiyong tinatangkilik natin sa loob ng iglesia. Thus, verse 13 is not a soft ending. Ito ay isang strong hope. God will keep His people not by taking away their path, but by strengthening and directing every step they take it. In short, yung mga privilege does not call us to relax, kundi to rely, not on ourselves, but on the faithful God who never fails His people. Merong comment dito si Charles Hodge. Sabi niya, privileges do not secure us against sin unless they are rightly used. It is not enough to have ordinances. We must use them to promote faith and holiness. Lahat ng mga nararanasan nating pribilehiyo sa loob ng iglesia, yan ay nilayo ng Diyos para tayo ay lumago sa kabanalan, hindi para gawing pananggalang ito sa ating pagkompromiso sa mga kasalanan. That's why true privilege demands is discipline, holiness, shaping life that walks in continual dependence on God. Yung mga privilege na yan are for growth in godliness and humility, not a license for presumption. Yung bawat blessings, whether spiritual, knowledge, sacraments, or church fellowship, yan ay mga means of grace. Hindi ito basta karapatan. It is a call to vigilance and obedience. Kung ginagamit ang mga ito bilang ends in themselves, ang resulta nito ay spiritual barrenness. Sa halip na privilege ang magdala sa atin sa dependence and obedience kay Christ, minsan ang mga privilege sa yan ay nagiging daan upang patigasin natin yung ating mga sarili dahil sa inaalagaan nating mga kasalanan. Brethren, privilege is not a guarantee or safety. Hindi ito garantiya, hindi ito panakip. Kaya kung meron akong kausap dito ngayon na hindi pa mananampalataya ni Jesus, hindi ka pa Kristiyano, huwag mong isipin na ang pagdalo mo ng isang iglesia ay magtatakip sa puot at galit sa iyo ng Diyos. Ang kailangan mo ay lumapit kay Jesus ng personal. Sumampalataya ka sa Kanya. Hindi ka ililigtas sa mga pribilehiyong nararanasan mo o kagandahang nararanasan mo ngayon. Si Kristo ang magliligtas sa iyo sa isang pinakamabigat na hatol sa mga ayaw tumalikod sa kasalanan. Lumapit ka kay Jesus. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Siya lamang ang tanging may kakayahang magligtas sa iyo
sa pinakamapangit mong kalalagayan. Lumapit ka kay Kristo. Hindi ka kayang iligtas ng mga pribilehiyo, ng mga pagkakataon, ng magagandang panlabas na karanasan. Christ alone is the Savior. Lumapit ka sa Kanya. At sa inyo mga kapatid, let me challenge you, let your privilege deepen holiness, leading you to disciplined, humble, and Christ-centered obedience daily. The Apostle Paul challenges us to examine how we use our privileges. They are not checklists. They are opportunities to cultivate holiness, humility, and Christ-centered obedience. Ang ibig sabihin nito, every spiritual blessings na nararanasan natin sa loob ng iglesia, it is a tool that God gives not for comfort, kundi para hubugin yung ating character as a believer of Christ. And many believers fall into a subtle trap. They rely on their privileges, experiences, or rituals as proof of spiritual health without actually allowing those blessings to shape their obedience. Sa madaling salita, we can attend church faithfully, pray and read the Bible regularly, yet silently harbor pride, complacency, o kahit na yung pagmamataas natin sa ating spiritual status. And verse 12 reminds us, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. Yun yung babala ni Apostol Pablo. Ang privilege itself is never enough. Without humility and obedience, it becomes a source of danger. Let every privilege become a training ground for holiness. Huwag nating sayangin yung mga pribilehiyong meron tayo ngayon. Hinuhubog nito yung ating mga kaisipan, yung ating mga pananalita, yung ating mga desisyon, yung mga pang-araw-araw nating pagsunod. Ito ay hinuhubog ng Ebanghelyo ni Jesus. Ito ay hinuhubog ng Ebanghelyo ni Kristo. Privileges are not entitlements, brethren. They are opportunities to obey and to grow in sanctification. Ang tunay na spiritual na pag-unlad ay nakikita kung paano natin ginagamit ang mga blessings na ito para mas lumalim yung ating pagsunod at mas maging kawangis ni Kristo. Yan ang layunin ng mga means of grace na ito upang tayo ay hubugin bilang kawangis ni Kristo. All spiritual privilege point ultimately to Christ. Hindi tayo nagtatapos doon sa privilege lang. Dinadala tayo nito kay Kristo. Ito ang nagtutulak sa atin. Ito yung fuel para mas lalo tayong lumapit at lumakad kay Kristo. Hindi sapat na para ka lang maligtas. But they are meant to lead us to Christ. And dito sa verse 13, niremind tayo ni Apostle Paul that God provides a ways of escape and the grace to endure temptation. But this grace is always access through faith in Christ. No? Kaya yung panawagan sa atin ngayon ay kung meron tayong mga paraan na iba sa paraan na sinasabi ng Ebanghelyo, pagsisihan natin yun. Bumalik tayo sa Panginoong Jesucristo. Let every blessing in your life remind of your dependence on Him and allow this privilege or privileges to draw you into a deeper repentance, trust, and obedience to Christ. Yan yung mga bagay, although marami pa tayong makikitang mga katotohanan dito sa part na ito ng sulat ni Apostle Paul sa Corinthians, pero ito ay isinulat sa kanila bilang paalala, bilang halimbawa, at ganun din sa panahon natin ngayon bilang mga mananampalataya. Isinulat ito, nababasa natin, hindi parang isang kwento lang, na luma na. Ito ay nandito ngayon sa harapan natin for us na makita natin ang halaga ng mga pagpapala ng pribilehiyo na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia. Huwag nating abusuhin yung mga privilege na yan. Huwag nating sayangin. Huwag nating parang pag-pribilehiyo natin lang na parang entitlement na natin yung mga privilege na yan. No. Gamitin natin ng tama yung mga grace na ito na ibinigay ng Diyos for us to become more like Christ.
to grow in holiness, to cultivate something na ninanais ng Scripture sa mga mananampalataya, to mortify sins, and to cultivate holiness as a church of Christ. Sa pagtatapos natin ngayon, yung mga privilege na ito ay hindi nagsisecure ng ating standing before God. Ang mga spiritual blessings, mga experiences or tools, they are not guarantees. They are meant to train us in godliness, humility, and perseverance. Without obedience and a heart dependent on Christ, kahit yung mga abundant privilege na ito can lead to spiritual downfall. Katulad ng nangyari sa kasaysayan ng Israel. Let this warn us today, pursue Christ with diligence, humility, and watchfulness. Use every blessing to cultivate obedience to Christ. Remember, blessings are given to point you the faithful God who provides the way of escape. Walk with Him daily. Trust in His grace and let your life reflect the holiness, humility, and perseverance that true privilege is meant to produce. Yan yung makikita natin mga aral sa passage na ito. Napakayaman ng 1 Corinthians chapter 10. Pag nangangaral ako dito, lagi kong sinasabi, ang sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Corinthians ay sumasalamin sa totoong estado ng mga mananampalataya sa panahon natin sa ngayon. Hindi iba ang karanasan nila sa karanasan natin sa ngayon. At iyan ay isinulat upang tayo ay bigyan ng paalala, babala, na lahat ng mga pinatamasa natin magagandang bagay sa iglesia ay ginawa ng Diyos. Hindi para ipagmataas natin, ipagmayabang natin, kundi para gamitin natin sa ating paglakad sa kabanalan. And for us to become aware dun sa ating mga ginagawa bilang mananampalataya. Ito ang salita ng Diyos ngayong hapon. Paalala sa atin ito. Huwag seryosohin natin ang mga pribilehiyong meron tayo at seryosohin natin ang kasalanan na ating mga pinaglalabanan. Dalangin ko na ang 1 Corinthians chapter 10 ay maging challenge sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay bilang isang iglesia, bilang mga mananampalataya, bilang mga nag-aangkin na Kristiyano. Manalangin tayo. Heavenly Father, we do thank you for your word, for your grace and your mercy. We thank you because this is your day. Salamat sa paalala ng gospel. Salamat sa karanasan ng Israel. Salamat sa karanasan ng Corinthians. Dahil nakikinabang kami bilang iglesia, bilang mga mananampalataya. Dalangin namin yung mga privilege na meron kaming tinatamasa ngayon. Gamitin namin ito ng mabuti at maayos para sa ikalalago ng aming kabanalan. Tulungan mo kami, O Diyos, na gawin namin ito sa paraan na inuutos ng iyong salita. Hindi sa paraan na ini-enjoy lang namin, kundi sa paraan na kung saan kami ay uhubuging katulad ng Panginoong Jesucristo. We do thank you for your grace and your mercy. Thank you for your Holy Spirit working in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen.